Todo bigay sa pagsasayaw at pagrampa ang 50 anyos na si Nanay Weng. Pero sa likod ng kanyang pagiging masiyahin, nakakubli ang isang laban na matagal na niyang kinakaharap. Si Weng, mayroong stage 2 breast cancer. Taong 2015 na madiagnose siya matapos makakapa ng bukol sa kanyang dibdib. Yung parang pimple lang. Then after that, pumunta ako sa OB-GYN ko, sa doctor ko. Then sabi niya magpa-ultrasound ka, then balik mo sa akin yung result. Halos mawalan siya ng pag-asa noon, pero patuloy siyang nanalig sa may kapal at sa tulong na rin ng kanyang pamilya. Sobrang nahirapan ako, almost mamatay ka na. Pero through God's grace, yun, nakasurvive dahil kay God. Noon, ang alam ko, katapusan ko na, pero huwag kang mawalan ng pag-asa, basta kumapit ka kay God, tapos yung positive ka lang. Ang kanyang kwento ng paggaling ay inspirasyon sa maraming breast cancer patients gaya ni Divina. Actually, I'm a two-time diagnosed. I was diagnosed 2009. Breast cancer is stage 3A. And then just last year, 16 years after, I was diagnosed breast cancer but another type. Kumalat siya sa lungs, sa bones, sa nodes. So stage 4 na ako ngayon. Ang kanilang kwento ng pag-asa at patuloy na paglaban sa cancer ay nagiging gabay ngayon ng marami pang breast cancer patient. Ang kanilang kwento ibinahagi sa taunang pagdiriwang ng Cancer Awareness Month sa Baguio City. Dito, nagtagisan ang 22 cancer patient at survivors sa Women's Got Talent na pinangunahan ng Person with Disability Affairs Office. This is already the third time. Nung nakilala po ang ating cancer as a person with disability, and this is being mandated by the national government as well as being implemented sa local government of Baguio. Ayunin nito na makapagbigay ang pamahalaang lungsod ng kaalaman at suporta sa mga PWD. Once they are registered as person with disability, to engage our office to make it sure that they are protected, they are being promoted, and ensure their rights and interests as well as their dignity. Ang foundation ng Warrior in Me is that it's a support group for those seeking, yung overwhelmed, and trying to find their purpose. Huwag kang mawalan ng pag-asa, basta kumapit ka kay God, positive ka lang. Bagamat mabigat ang sakit na cancer, hindi nangangahulugang dapat pansinin ito ng mag-isa dahil nagiging magaan ito kapag ang bawat isa ay may kaagapay. Mercy in disguise. Nikki Luwagna, RNG News.